Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back po dito sa Ang Montero Tutorial. Ayan, so napakatagal na natin bago makagawa ng mga video na ganito. And talaga namang hindi ko alam kung paano nag-boost ng mga in-upload nating video sa YouTube. Pero napakagaling lang kasi pag binus niya yung tungkol sa ating G-Gips, talagang andyan lahat. Pag binus niya yung lahat ng sa ating SP, andyan lahat. At ngayon, yung binus niya, nagtataka ko, is naging yung Revi naman, yung uploaded natin sa Revi. So ano nga ba yung Revi Bills natin? Yan yung topic natin ngayon, which is yung Revi Bills kasi sa mga nagtatanong, Sir, ano po ba yung CIMB? Ano po ba yung Revi? Then meron din mga nagtatanong ng ano ba yung natatanggap nilang messages na galing sa CIMB na apply for a personal loan, apply sa Revi Bills, ayan. So, ayan yung topic natin for today's video. So, yung topic natin ay yung number one bank daw. Ayan, lahat naman number one na bank, ano? Parang nakikita nyo sa mga ads, ayan, number one sila, ganon. Pero sige, tingnan natin, number one rin yung CIMB. Maganda naman siya and talaga namang gamit na gamit, lalong-lalo na sa amin. Ginagamit namin yung CIMB for bills. Madalas, ito rin yung ginagamit namin para makapag-loan. And nakakapag-cash out kami ng mga pinapaharap nilang loan or revolving loan. Okay, so ano ba yung CIMB? Ang CIMB po is isa po siyang bank kung saan maaari mo siyang i-download sa Play Store, okay? Then magpipill up ka lang ng information, then kapag nakapag-fill up ka ng information sa CIMB, ang pinaka-the best dyan is pwede mong i-link yung iyong GSave. And kapag na-link mo yung iyong GSave, doon na magsusunod-sunod yung pag-offer ni CIMB. And maganda pa dyan is yung G-Credit is under CIMB. Okay, so kung may offer ka sa G-Credit and ibig sabihin okay ka sa CIMB and may chance ka na ma-operan ng personal loan. And meron din chance na ma-operan ng ating CIMB Revi Bills. So ang tanong, ano ba ang Revi Bills? Ayan, ang Revi Bills is a kind of loan, revolving loan, kung saan maaari natin itong hiramin or pwede natin itong utangin, which is payable lang ito within 1 month. Kaparehas nito ang G-Credit. So, pag sinabi natin 1 month, kailangan mabayaran natin yung uutangin natin within 1 month. Eh sir, paano pag hindi ko nabayaran yung 1 month? Of course, tulad ng sinasabi ko lagi, meron itong mga minimum due na pwede nating bayaran. Pero once na ang minimum due lang yung ating binayaran, magkakaroon na naman ng charges yung matitira nating loan from CIMB. Okay, so ang CIMB ay merong 2 types ng loan. Meron itong tinatawag na yung loan na revolving loan at yung isa naman ay yung installment na loan. So ayun yung tinatawag nilang term loan. Ayan, yung term loan, ayan yung maglo-loan ka, then babayaran mo within a period of months. So, hindi lang siya isang buwan, meron siyang 6 months, meron siyang 12 months, pero ito po ay depende sa iyong credibility or ito po ay depende kung ikaw ay ma-operan ng kanilang term loan. So, ngayon, dito muna tayo sa Revi Bills kung saan makakapag-loan ka or transferable ito sa ating CIMB account or sa ating GSave yung 70%. Let's say ikaw ay inopera ng 20,000 pesos, yung 70% ng 20,000 which is yung 14,000, pwede mo siyang i-transfer sa iyong pass plus account, pwede mo siyang i-transfer sa iyong GSave, then i-transfer mo sa GCash mo. At yun, meron ka nang na-loan agad-agad nang walang kahirap-hirap. Eh sir, paano po yung natitira na 6,000 pesos? Kung 70% lang yung makukuha ko sa 20%, paano naman po yung matitira na 30%? Yung matitira na 30%, ayun yung tinatawag nating Revi Bills. And doon kami papasok. Paano kami makakatulong sa mga ganyang scenario? Yung Revi Bills kasi is pang-payment bills lang siya. Hindi siya pwedeng i-transfer, hindi siya pwedeng i-cash out on your own. So kami, we have a lot of bills na kung saan babayaran nyo yung bills namin gamit ang inyong 30% na natitira sa Revi Bills with percentage fee, with service fee, kami na po ang bahalang mag-transfer sa inyong mga GCash. Ayan! So, doon po papasok ang Ang Montero Tutorial and ako and kami ng mga kliyente natin
yung CIMB kung paano natin makakash out. So meron tayong real time, meron tayong 3 days, and hindi ko na in-offer yung masyado yung 6 days since sobrang tagal niya na. Mas mababa siya pero mas okay talaga yung 3 days. And okay na rin naman yung real time kasi kung kailangan mo naman, so mag real time ka na lang. Ayan. So ganun lang. Ganun lang yung ating CIMB. So, kaya ayan, meron ka ng idea, itry mo nang i-download yung CIMB, yung Ready Bills para okay na okay. And kapag naging okay yan, tuloy-tuloy yan, bayaran mo ng operan ka hanggang 250,000 pesos. Ayan. So, nag-offer din sila ng personal loan kung saan yung personal loan na yon is umaabot ng 250,000 pesos. Siyempre, i-check mo muna yung offer. So, napakabilis lang nilang mag-offer ng loan. Pero i-check mo kung hanggang kailan mo siya babayaran pag inoperan ka. Kasi minsan talaga nag-offer sila ng 36 months. Sobrang tagal and parang hindi na siya worth it. Kasi sa sobrang tagal, napakaliit ng babayaran mo monthly. Pero sa sobrang tagal, maiinip ka na lang and hindi ka naman pwedeng mag-advance payment or bayaran mo ng buo. Bagkus kailangan mong intayin na matapos yung loan na yon. Kahit bayad na, aantayin mo talaga. Magiging advance payment lang yon. Okay? Ayun yung sa personal loan. Okay? So, hanggang dito na lang po. Once again, I'm Adrian Montero dito sa Almontero Tutorial. Hanggang dito na lang. Mag-ingat po tayo lahat. Bye.